Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at eto nga mga ka-review natin, gulo na to. Nako, eto na, tatapusin na ang investigasyon. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating aalamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito. Maraming salamat po at eto na nga, simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin muling i-play ang video ito, pasadahan po muna natin ang mga nagte-trending na mga balita dito po sa mundo ng social media at unahin na po natin to. Nako, eto po mga kababayan, Auntie Claire. Nako, etong si Jose Claire Castro nagsalita patungkol po sa pagkakatalaga kay Boying Rimulya bilang ombudsman at sinagot si Vice President Sara Duterte. Eto mga kababayan, pakinggan po natin to at bigyan po natin ng reaksyon. Eto na po. Vice President Sara Duterte said that if she were president, she wouldn't have the former SOJ as the ombudsman. What's the palace's take on this? Nagkataon po hindi siya po ang presidente, so mahirap pong sagutin ang isang pangarap na hindi mangyayari sa ngayon. Pero ang alam po natin, the president thinks well, knows better. Ayan the president thinks well and anong sabi? Knows better. Ayan mga kababayan, yan ang presidente. Always knows well and knows better. Pero bakit ganito? Diba? Kung Auntie Claire, bakit ganito yung resulta ng kanyang knows well, diba? If he knows well and thinks better, bakit ganito nagkakaganito ang ating gobyerno? Diba? Mukhang hindi po nagko-coordinate yung reality sa sinasabi ni Claire Castro, diba? At alam po din natin na ang Pangulo ang nagpaumpisa para po labanan ang korupsyon. At ang Pangulo daw ang nagpaumpisa para labanan ang korupsyon. Sino rin naman po ang nagpahintulot para magkaroon ng korupsyon? Diba? Ito, bakit nyo, simpleng tanong Claire Castro, dapat may nagtatanong nito diyan sa mga reporter na yan, di ba? Sabihin mo, kung si President Bongbong Marcos po ang pasimuno ng pag-iimbestiga ng mga korupsyon, sino naman po ang nag-umpisa na pagpahintulot na mangurakot, magnakaw ang mga taong ito, mga gobernong ito, di ba? Simple lang ang tanong, di ba? Bakit nyo po inabolish yung PACC or yung tinatawag na Presidential Anti-Corruption Commission na itinatag ni dating Pangulong Duterte, di ba? Diyan pa lang hindi ka na makakasagot siguro. I mean, you will think twice before you answer, di ba? hindi po niya hahayaan na matolerate o kampihan o depensahan yung gumagawa. Anong hindi kayang itinulirit nga niya, di ba? Pinayagan niya nga po ng 3 taon, di ba? Itong mga magnanakaw sa ating gobyerno. Tapos sasabihin mo ngayon, hindi niya tinulirit no? He is fighting corruption. Nako po. Ng pagnanakaw ng pondo ng bayan. Vice President. Ayan mga kabayan, yan po ang naging sagot ni Claire Castro, no? Dahil hindi naman, tama nga naman, di ba? Dahil hindi naman presidente si Vice President Sara Duterte, kaya wag niya nang pakialaman. Hindi naman niya kahihiyan. Total, hindi naman kahihiyan ng Vice Presidente ang ginagawa nila na pagkakatalaga dito kay Boying Rimulya. Pero nakakainis lang din, di ba? Nakakainis lang din mga kabayan kasi alam naman po natin na politika po ang dahilan yan It is not being independent, di ba? Ng ombudsman. It is about politics. Nako po.
Anyway, eto mga kabayan, pasadahan din po natin. Ito po yung sinasabi natin, nako, tatapusin na. Erwin Tulfo, tatapusin na ang flood control probe. Ayan, inanunsyo ni Senator Erwin Tulfo na tatapusin na ng Senate Blue Ribbon Committee sa susunod na buwan ang investigasyon kaugnay ng bilyong-bilyong flood control corruption scandal. Anong tatapusin? Tatapusin in the na mayroon pong makakasuhan, mayroon pong mananagot, or tatapusin na wala lang, tapos na, diba? Dalawa kasi yan eh. Tapusin na talaga na mayroon mananagot, na malalaking tao, malalaking politiko. Ako, dudable ako dito eh. Kasi ito, tingnan nyo tong tatlong ito. Minsan na po nagkasama itong si Romualdez, Saldico at Erwin Tulfo sa pamimigay ng ayuda. And Erwin Tulfo, knows better, pagdating po dito kay na Saldico at Romualdez. So, naglulukuhan lang tayo dito. Naglulukuhan lang tayo pagdating po sa investigasyon kapag si Erwin Tulfo ang namuno. Diba? Well, anyway, sana nga sa pagtatapos niyan, Erwin Tulfo, next month, abangan po natin yan, Sana nga po sa pagtatapos ng investigasyon ng Blue Ribbon Committee dito sa flood control investigation ay mayroon pong managot na mga politiko kasi sila po ang pasimuno sa mga insertion na yan. Diba? Hindi lang na, okay, itigil na natin to. Parehas po ng ginawa ng kapatid nito eh. Diba? Si Raffy Tulfo. Bigla lang natigil. Baka ganun din ang gawan mo Erwin Tulfo. It is not acceptable. People assume, nagagawin nyo ang trabaho ninyo eh. Yung trabaho ni Raffy Tulfo sa PCSO, bigla na lang tinigil. Ayan. Hindi na tuloy maganda ang naging impression sa kanya ng taong bayan. Sana hindi ka matulad sa kapatid mo, Erwin Tulfo. Diba? Ano pong inyong masasabi dyan? At eto pa. Eto naman. Pasadahan din po natin to. News update. Yan Sa investigasyon ng ICI, hanggang ngayon, wala pang politiko na nadidiin sa flood control scam. Aray ko po. Ganyan ba kayo kabulag? Ganyan ba kayo kahina, ICI? Akala ko ba kayong mga pinili, ni President Bongbong Marcos Jr. para mag-imbestiga independently dito sa flood control anomalies nito ay matatalino, matatapang. Bakit ngayon wala kayong nakikitang, walang politikong nadidiin? Aray ko po. Sabi po dito sa balita, wala pa ring natutukoy na opisyal ng gobyerno na posibleng managot sa maanumalyang flood control projects ayon sa Independent Commission on Infrastructure. Aray ko. Magsimula kayo, eto. Hindi tayo matalino pero baka makapagbigay tayo sa kanila. Sa kanila ng hint kung paano sila sisimulan at mayroon po silang madiin. Walang yan naman. Simulan nyo sa mga pumirma. Hanggang sa pinakataas. Mayroon niyang mananagot. Yung mga pumirma na yan, alam nila yan eh. Imposible naman. Diba? Yung pirma pa lang nila, solid na evidence na yan that they knows or they know, they knew. Diba? Yung korupsyon na mangyayari dyan. Simulan nyo sa mga pumirma dyan. Hina naman ng ICI. Naglolokohan na rin ba tayo sa ICI? Hindi nyo na nga isinasa publiko ang investigasyon ninyo. Tapos magpapapress con kayo, ganito pa. Wala pang politiko na nadidiin. Aray ko po. Sa palagay niyo po ba matutuwa ang taong bayan? Sa ibinabalita niyo yan?
Tapos hindi pa namin nakikita kung paano ninyo ginagawa yung hearing ninyo. Diba? Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin, last po nating pag-uusapan ito. O, ito pong balita mula po sa Banti News Online. Kinastigo ng isang senador ang Commission on Audit or COA. Dahil hindi nito natiktikan ang multi-bilyong pisong flood control scam at mga ghost farm to market road. Ayan. COA, tengang kawali sa korupsyon, binakbakan. Ayan mga kababayan. Tama rin naman yan. Diba? Kung yung institusyon na pinagkakatiwalaan ng taong bayan para gawin ang pag-audit, no? Ano bang pag-audit sa Tagalog? Sabihin natin pag-iimbestiga patungkol sa mga ghost project at mga flood control, no? Ay tila walang ginagawa. Kasi mga kababayan, hindi rin naman po ito magiging parang kompletong pagnanakaw, di ba? Hindi naman po makokompleto yung kanilang pagnanakaw sa kaban ng bayan kung hindi rin pumipirma ang Commission on Audit, di ba? Kailangan nilang pumirma dyan na audit na nila, completed na po yung proyekto, pero completed na po sa papel, completed na po sa papel, pero pagdating po sa actual, sa ground, nako po, wala pala ni isang posting itinayo. Ano ang ibig sabihin yan? COA, you are accountable, no? Kung bakit nakalagay dyan sa mga papel, sa mga papeles na yan, no? Sa mga documents na yan, completed na ang mga proyektong ito. Diba? Tapos nung i-check na, eto na, nagkakaalaman na. Ang tanong dito mga kababayan, magkano ka, COA? Magkano ka, COA? Yun ang tanong dyan. Hindi natin alam kung magkano ang COA. Diba? COA. Pwede, malaman natin ang COA. 10 piso na yata ngayon. Anyway, eto mga kababayan, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaksyon. Eto na po. Isang mapagpala at magandang araw mga kabayan. Umaani ng batikos ngayon mula sa netizen at ilang grupo ang Independent Commission for Infrastructure o ICI na binuo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Bakit para daw? mag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno at ilang personalidad na dawit sa maanumalyang flood control projects sa buong bansa. Ayon kasi sa ICI, habang nagsasagawa ng investigasyon ay mananatiling closed door o hindi isa sa publiko ang pagdinig. Yan na nga bang sinasabi natin di ba? Dahil dito, duda tuloy ang ating mga kababayan na hokus-pokus lang o palabas lang ng Malacanang ang binuo nilang independent body na ICI. Ito ay para maibsan ang galit ng mga Pilipino at masabi lang ng gobyerno na may ginagawa silang aksyon laban sa mga itinuturong mastermind sa kaso ng flood control. Ayon sa kilalang vlogger na si Banat Bay, sa palagay ko mga kabayan, itong ICI na to, nakaano na to yung script nila, kumpleto na. Diba? Kumpleto na po ang script nito. Parang yung nangyayari ngayon, by episode na lang, until humupa yung damdamin ng taong bayan, no? Tapos doon na nila ilalabas yung kanilang resulta ng investigasyon, di ba? Parang series mga kabayan, episode. From day 1 to hindi natin alam kung hanggang anong days ito. Itong episode na ito. Drama ito Drama po ito mga kabayan, scripted po ito. Yan po ang nakikita natin. Paano maniniwala ang mga Pilipino sa ICI gayong ang bumuo nito ay si PBBM kung saan ay isa rin siya sa mga sangkot at pasimuno dahil sa kanyang pagpirma sa controversial na budget insertion. Yan ang katotohanan, gago na lang ang maniniwala.
Di ba? Ulitin ko, saan nagsisimula ang budget? Sa executive, DBM. Sinong huli sa budget? Presidente, siya yung pipirma. Siya ang nakakita ng lahat ng proseso. Siya yung magbabasa, gagawin ko na bang batas to? Nakita mo na, sabi nga niya, skin routinized na daw niya yung budget. And yet, that is the most fucking corrupt budget in the entire history of the Philippines. Pinirmahan mo. Tapos ngayon sasabihin mo, gagawa ako ng isang ICI, gagawa ako ng isang organisasyon na mag-iimbestiga. In the first place, if there is a corruption, which is now you're saying, ikaw ang may sala nun, ikaw ang pumirma eh. All the insertion, all the fucking amendments, ikaw ang pumirma niyan. Kasi sasabihin mo, gagawa ako ng isang investigative body na mag-iimbestiga nito. Independent. Paano independent? Ikaw namili ng mga membro. Ayon naman kay Senator Rodante Marcoleta, dapat ay ituloy pa rin ng Senado ang mga pagdinig at pagpapatawag sa mga akusado at hindi ito dapat iasa lang sa ICI na binuo mismo ni PBBM. Ang ICI is a creation of the executive. Tama po. Oh, ang legislature, dalawang chambers, Kamara at saka Senado. Ang Senado, meron siyang blue ribbon. Opo. Kung ba nagtatag na ng ICI, Executive Department, hihinto ka na? Parang bakit? Nakasalig ba ang mandato ng Blue Ribbon Committee sa gagawin ng ICI? Ilan ang contractors na binanggit niya doon? Mahigit na 10. Hindi ba natin tatawagin doon? Hindi ba natin pagtatatawagin? Kasama doon ang SunWest. Ang SunWest, ito yung... This is the company founded by Saldico. Siya yung pinakamaraming nilatag na mga insertions na binabanggit ni Toby Chango. 13.8 billion, 2 probinsya lang. Hindi mo matatawagin itong mga ito? Hindi man lang natanong siya eh. Yung mismong kumpanya ni Saldico, hindi mo tatawagin? Ano ang masasabi mo dito, kabayan? So yan mga kabayan, no? Ano pong inyong masasabi? Ano pong inyong komento, opinion patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba. Maraming salamat po. Please don't forget to like the video. Maraming salamat po.